Live na live pa rin tayo dito for the 11th anniversary ng Philippine Drug Enforcement Agency. At later nga mapapag-usapan natin ang kanilang mga projects and accomplishments. Pero before that, meron tayong very special guest from the Philippine Navy. Alam mo, JC, pag napapag-usapan natin ang Philippine Navy, usually associated siya sa war. At Parang gulo agad, no? Parang digmaan agad. Pero actually, marami silang ibang paraan para tumulong sa sambayanan through their civil military operations. At yan ang mapapag-usapan natin ngayong umaga. Kasama ni na Colonel Edgar Arevalo, ang commander ng Civil Military Operations Group, and si Colonel Benjamin Espiritu, ang 7th MBDE commander ng Philippine Navy. Good morning. Magandang umaga, sirs. Magandang umaga sa iyo, JC and Carla. Magandang umaga. At sa atin po mga televiewers, magandang umaga po. Siguro, sir, umpisahan na natin, no? Yung isa sa flagship na project yan, or yung isa sa mga kinikilalang proyekto ngayon ng Philippine Navy ay itong ang Project Pagbangon. Maaari nyo ba kaming kwentuhan, sir, kung tungkol saan nga ba ito? Okay. Ang Project Pagbangon po is one of the classic example kung saan pinakikita po ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, ang Team AFP, particular po ang inyong Philippine Navy, kung paano po tayo dadalo sa ating mga kababayan in terms of our efforts for disaster response and humanitarian development. Ito po ngayon, after the Typhoon Pablo, alam po naman natin, pagkatapos ng Typhoon Pablo, devastated po ang maraming parte ng Mindanao, particular po ang Davao Oriental. So, binisita po ito ng ating Flag Officer in Command ng Philippine Navy, si Vice Admiral Jose Luis Alano, at nandito po ang puso ng inyong Philippine Navy at nakita po ang extreme devastation na nangyari sa Davao Oriental. So, nakipag-usap po tayo sa mga tao, ang kanila pong hinihiling talaga ay magkaroon ng mabilisang rehabilitasyon sa kanilang lugar. Subalit wala naman pong kakayahan in terms na finances ang inyong Navy. So ang tulong po na ginawa ng Navy, ang ating pong construction brigade o ating Naval Combat Engineers, sila po may kakayahang magtayo ng mga struktura. Sila rin po ang may kaalamang inhinyero ang magawa ito. So ready po yan. Willing pong tumulong ang ating mga tao. Subalit ang problema po natin ay materyales. So that is the time that we touch base with different agencies, non-government agencies, at sila po ang tumulong sa atin upang mai-provide yon. At si Colonel Espiritu po, na Commander ng 7th Marine Brigade Reserve, ang nagsilbing susi between our Navy, by the way sila po ay reservists ng ating Navy, between our Navy and ang iba-ibang institusyon na tumulong upang maisakatuparan ng proyektong ito. So si Colonel Espiritu po, didiscusin niya po yung sa Project Pagbabangon. Thank you very much, Colonel Arevalo. Carla, JC, magandang umaga sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa atin sa umagang ito. Alam naman natin ang nangyari sa Davao Oriental and Compostela Valley after Typhoon Pablo. Ito nga kung papakita natin sa mga nanonood sa atin sa umagang ito ang nangyari. Talagang totally devastated, no? So, pati sa evacuation center, nagkulang. So, tiningnan ng Flag Officer in Command namin, ano ba maitutulong ng Philippine Navy aside from the fact na ang mga unang dumating sa 3 hardest hit towns, which is Katiil, Baganga, and Boston sa Davao Oriental, ang Philippine Navy ships, no? Isang evacuation center for each of the towns. And pumunta pa nga si Admiral Alano, Pasko siya nang pumunta doon. So, Admiral Alano and the Philippine Navy put together this project na para makatulong. Pero hindi ito madaling project. It's really an evacuation center and we wanted an evacuation center that would last for time and could be used after the emergency was over. So, ang unang ginawa ng Philippine Navy, we conceptualized what should be. So, we thought that maganda na may evacuation center that can be a multipurpose center na pagkatapos ka ng emergency ay magagamit. Sabi natin, kung papagawa natin sa labas, malaki. Dahil may constructor's profit, may VAT. So, said we will undertake it ourselves. So, by undertaking it ourselves, tanggal na yung 20% contractor's profit, tanggal na yung 12% value-added tax. So, we already saved 32%. And then, ang magtatrabaho nga ay ang CBs. Ito ang aming construction brigade. But still, we still needed material. So, here, we help each other at lumapit kami sa Latter-day Saints Charities na ito matagal ng partner ng Philippine Navy at Philippine Corps sa maraming proyekto. And they help us finance this. And ang unang-una nagbigay ay ang Philippine Navy at Philippine Marine Corps themselves. Kinansel ng mga party, yung mga pampapasko, we put it in a pool and we save 500,000. Yung 500,000 binigay kaagad.
And then meron din kaming affiliated reserve unit. Ito ay Philippine Navy affiliated reserve unit, ang Harbor Center, na nagbigay din ng 500,000. Kasi ang cost ng materials namin would reach to around 6 million for the 3 centers. So, we got 500,000 from the Navy and the Marine Corps officers, 500,000 from Harbor Center. We still needed 5 million. And so our good friends from the Latter-day Saints Charities assisted with 5 million. At itong pinamigay naman nilang ito was really money put together by their church members all over the world who did not eat 2 meals a month. And kung ano ang kanilang na-save doon, yun ang ibinigay. So with this, we were able to put together this project. And we broke ground in early February. We signed the Memorandum of Agreement on April 2. And in Colonel Arevalo here helped put the Memorandum of Agreement together. It's not known. He's a naval officer, he's a marine officer, but he's also a lawyer. So he helped put that together. And in May, early part of May, natapos na ang evacuation center sa Katiil. At ang difference na evacuation center na ito is that it has, number one, we made sure there were toilets and baths. We made sure that the men's toilets were separate and baths were separate from the women, kasi yan ang nagiging problema sa ibang evacuation centers. And so with this, hindi na muna kailangan gamitin yung mga school, kasi nagiging problema pag ginagamit ng school. Firstly, classes are disrupted, hindi na makapasok ang mga bata. At yun nga, they don't really have the facilities because it's a school. It's not really built as an evacuation center. And after the emergency, this can be used, sabi nga ni Colonel Arevalo, as a multipurpose center. It can be used for gatherings. It can be used for sports. And right now, ito sa Katiil will be used as a transportation hub. Kasi pati yung area nilang yung nasira. And we'd also like to emphasize that this project was not something the Philippine Navy just thought out. Na itong kailangan yung hindi. Nagkonsultasyon mga tao sa local government units, sa komunidad. And so the mayors were the ones who wrote na itong aming pangangailangan. So here you see a partnership between the military, the Philippine Navy, the local government units, the community itself, and the private sector. This is really a bayanihan. Yes, and I think it's a wonderful project nga kasi parang it's like a collection of people, interagency cooperation rin of everyone just really wanting to help out. So nakakatuwa talaga na natapos tong project na to. Pero aside from yung pagbangon, meron kayong ginagawa for people empowerment. Yep. What are your projects for this? Sa people empowerment and capacity building, ito yung sinasabi natin kanina na bigyan natin ng pagkakataon ng mga tao na umunlad. Ang inyong armed forces, ang inyong Navy, sila ang mamamagitan, sila ang tutulong upang ang ating mga tao ay magkaroon ng kaisipan na meron tayong pag-asang umunlad, hindi lamang sa larangang pakikibaka lagi paglaban sa ating pamahalaan. So because of this, ang mga classic lamang na gusto naming because of limited time, ang mga importante lang na gusto naming ma-highlight dito ay ang pagtulong ng inyong Philippine Navy, particular ang Seabees din, and again yung si Colonel Espiritu, yung kanilang pag-bring up with non-government agencies. Ang pinakahuli tayo ng mga school buildings na ibinibigay natin doon sa mga areas talaga na walang magamit na eskwelahan na sa ilalim ng puno nag-aaral ang mga bata. Ang pinakahuli naming itinurn over ay yung sa Barangay Dibacong sa Kasiguran Aurora. Ito ay 4 na classroom na pinondohan ng Sagip Kapamilya ng isang ng ABS-CBN together with other yung locals natin, local population, silang tumutulong sa paggawa so that there be a sense of ownership. At ito magbe-benefit ng mga 300 hanggang 500 mga estudyante. You can just imagine how happy they were na nandun sila sa isang matibay na eskwelahan, hindi tumutulo, hindi inuulan, araw-anin at arawin, maganda ang sitwasyon nila. Ang isa pang mahalagang proyekto na gusto naming banggitin ay yung unang ginawa ng ating ng Philippine Marines sa lugar ng Sulu. Ito yung tinatawag naming fruits of hope, fruits of peace. Kung saan nabubulok lamang, alam naman natin, napakaraming produce, mangustin, classical, napakaraming produce sa Sulu. Subalit hindi ito nailuwas sa Maynila. Kung hindi man nabubulok, naibebenta sa napakamurang halaga because of the intervention ng ating ng hukbong sandatahan ng Philippine Marines. Nakapag-broker tayo with kumagitna ang Philippine Red Cross, ginamit nila silang nangapital, iniluwas natin sa pagtutulungan, iniluwas natin sa Maynila at sa mga malls and
supermarket natin ito binenta. So nabili ng 900,000 yung lahat ng mangosteen and then nabenta ng 1.3 million. So ibig sabihin, nabenta na nila sa mataas na halaga and at the same time, yung taong namuhunan, kumita pa rin. So anong na-develop natin dito? Cooperativism sa mga tao. Makapakita natin na may pag-asa, hindi yan labanan. Ang huli namin ginagawa ngayon na kasalukuyan, ongoing ay sa lugar ng Sultan Kudarat, sa area ng 1st Marine Brigade sa pangunguna ni General Alexander Baluta ng Philippine Marine Corps. Ano po ito? Again, fruits of hope. Ang sabi nila, fruits of hope, invest in peace, buy products in Mindanao. Anong objective nila rito? Again, yung a repeat of what they did in Sulu. Ano pong ginagawa nila? Bumibili ngayon ng mga produkto na in season, kagaya ng mangosteen, marang, at saka durian. Sa ngayon, ang nasa proseso na ay ang yellow ginger. Sikat na sikat ang mga organic products ngayon. Ano? So yellow ginger ngayon, ang nagpirmahan na sila ng deed of agreement for sales upang sa ganun, meron na tayong captured market. So ano ang pinakabuod ng mensahe ipadala sa mga tao? Again, cooperativism, pagtutulong-tulong. For the past 21 months, ang Cotabato City na pinangalan ng kidnapping capital ng Pilipinas, for the past 21 months that your Marines are there, that your armed forces are there, because of what we're doing, we were saying that for the past 21 months, walang isa mang nangyaring kidnapping. Walang labanan sa pagitan ng sundalo at ng mga kalaban sa mga lugar na to kung saan may proyekto tayo nito, sapagkat nagpapakita ito ng pag-asa sa mga tao. Bakit sila umaasa? Sapagkat ang mga local MNLF, ang local MILF, ang mga tao, lahat sila nagtutulong-tulong dito, lahat sila parte nito, all of them feels ownership of this project, so ang resulta, tahimik. Ang sabi nga ni Colonel Espiritu kanina, kung walang katahimikan, walang darating na investor. Pag walang investor, patuloy na maghihirap ang buhay. So, ang pagkakataon pong ito, gusto namin samantalahin upang manawagan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakakapanood at nakakarinig sa atin, tapusin na po natin yung paglalabanan sa Pilipino, kapwa Pilipino. Ang kailangan po natin, tahakin natin ang landas tungo sa pag-unlad at ang pag-unlad po ay makakamit natin sa pamamagitan ng kapayapaan at pagtutulungan among us. So talagang very interesting, Carla, no? Kung paano ang Philippine Navy ay lumalaban para sa kapayapaan development projects, no? At paghanap ng solusyon, no? Doon sa mga pang-ekonomiko ring problema doon sa iba't ibang lokalidad natin, no? Particularly sa Cotabato City. Grabe, halos 2 taon na palang walang incident doon, Colonel. Siguro, Colonel Espiritu, maaari nyo kaming bigyan na lang ng huling mensahe para sa ating mga tagapanood. I'd just like to add 2 more things. No? Firstly, yung isa pang naging partner namin dito sa project sa Davao Oriental is a private foundation, the Alagang Kapatid Foundation, na nag-provide naman ng food for work. Kasi maraming volunteers at yung mga CBs namin, yung mga ibang magtatrabaho, they would also need food, so they provided food for work. Now, I'd also like to add that isa pang proyekto namin sa Sulu ay itong lobster farming project. Alam niyo naman, nababasa niyo siguro itong, I mean, there's been a lot of conflict in the areas of Patikul, and off Patikul is a barangay, it's an island called Bakungan, na kumuha rin kami ng financing. The Latter-day Saints Charities also help us and we put together a lobster farm. Ngayon may contribution din yung mga farmers, they contributed the materials, seedlings came from the Latter-day Saints Charities, the Marines contributed work, and now nakabenta 2.4 million. So again, that's another concrete step for peace, no? And just saying that huwag na tayong maglabanan. Let's just work and grow together. And then kami rin, this is the latest project, we gave 6,000 school bags and school kits to 1,500 for Sultan Kudarat, Maguindanao, and Cotabato City, 1,500 in Palawan, and then 3,000 in Compostela Valley in Davao Oriental. Then this is again a joint project of the 7th Marine Brigade, the Philippine Navy, Alagang Kapatid Foundation, and the Latter-day Saints Charities. So that is what we do. We are, this is what we do. We are not only there to be there in times of war, we are there in times of peace as well. Okay, maraming salamat, Colonel. At sana ay tuloy-tuloy na nga ang peace efforts natin at yung bunga ng ating peace efforts through development projects. Yes, and of course, congratulations on your wonderful project, and we wish you more success. And thank you so much. Once you very again, much. that's Colonel Edgard Arevalo, ang commander ng Civil Military Operations Group, and Colonel Benjamin Espiritu, ang 7th MBDE commander ng Philippine Navy.